na po, no? Na nagmumotor. Oh. Siya po yun, yung unang nakasakay sa motor. Sinundan nga po ng mga pulis, 2 pulis po na nakasakay sa motor. At makailang segundo lamang po ay nakarinig na po tayo. Yan, okay, may nakita tayo, 2 magkaangkas. Si Kuya John Is po yun, yung una pong nakamotor. Sinundan po ng Walang pulis. kabog-kabog. Opo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon po. Din po si Idol. Andito si Tatay Napoleon, ang aming taus-pusong pagkikiramay. Ayun po yung kapatid ko po nasa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Opo. Sino po yung hinahabol ng mga pulis ng kamotor? Ako po. Sino po kasama nyo noon? Ako lang po mag-isa. So, naabutan po kayo? Opo, doon po banda sa Camacho Junk Shop. Sa elementary pa lang po, tinatawag-tawag na po nila ako. Pero di ko po sila pinapansin. Yung naabutan na po ako, doon na po sila nagsabi na, "Boy, taga-saan ka?" Ba't kanila hinabol? Hindi ko po alam eh. So, ngayon, doon sa CCTV makita nga po, nakabuntot sila sa iyo. Opo. 2 sila. Saan po kayo nadatnan? Doon na po nila ako naabutan nun sa malapit sa junk shop. Sa junk shop. Pagdating po doon malapit sa junk shop, ano pong sumunod na nangyari? Tinanong po ako kung taga-saan po ako. Sabi ko, taga dyan lang po ako sa may tulay. Mhm. Tapos ang sabi niya po, "Pulis ako, asan yung papel mo?" Yeah. Papel po ng motor. Okay. Di ko naman po inisip na pulis sila kasi mga nakasibilyan po, mga lasing din. Okay. Kaya ang tumakbo po sa isip ko, kung hindi po ako hold upin, kakarnapin po yung motor. Correct. Kaya Exactly. kaya tinakbo ko na po na mabilis yung motor pa uwi po sa bahay. Pagbaba ko po sa motor, kumatok po ako ng 2 beses sa bintana. Sakto naman pong dumating din po yung rider na sumusunod sa akin. Saka po bumunot ng baril yung angkas. Kaya hinabad ko rin po na mabilisan yung helmet ko para ibato po sa kanila. Kaso pag amba ko po, umabante po yung driver. Tapos sinundan ko pa po hanggang dun sa kanto namin, saka ko po binato. Pagbato ko po, dun po bumagsak yung motor nila. Kasi madulas din po yun dun sa nila banda pinagdaanan. Matubig din po. Okay. Pagtayo po ng driver, bumunot na po ng baril. Saka po ako pinaputokan ng 4 beses. Yung pagsunod ko po sa kanila, di ko po napansin na lumabas din para yung kapatid ko. Pagdating ko pa lang sa bahay, sinundan po ako. Yung kapatid niyo pong tinamaan. Opo. So, yung pulis po, si Corporal Arnulfo Savillo, yung isa civilian, si Jeffrey Baguio. Alin po yung civilian? Backride po. Ay, backride. Opo. Yung may baril din po yung backride. Ayun po yung unang bumubunot sa akin ng baril. Bakit mabaril tong backride itong si Jeffrey? Hindi ko po alam eh. Asset siguro nitong pulis. Opo. Pero sino po nakabaril mismo? Yung driver po. Si Corporal. Opo, pagtayo niya po, bumunot na rin po siya ng baril galing sa bag niya. Saka po ako pinaputokan ng 4 na beses. Colonel Ruben Piquero. Yes sir, magandang hapon po sir. Colonel, ano na po nangyari sa inyo pong ginagawang pag-iimbestiga dito po sa nangyaring pamamaril kay John Francis Ompad ng inyo pong tauhan na si Corporal Savillo, sir? Sir, antimano po sir, pagka-receive ko po ng informasyon sir na na-find out sir na yung ating pong salarin ay yung pong pulis natin, ay kagad kong in-effect yung pag-aresto sir. In-arrest tapos kasama yung 2 sir doon sa bahay nila sir. At after nun sir, pinamedical natin, pinabooking natin hanggang sa sir na increase natin the following day sir kasi nung Lunes sir, holiday po. Opo. So na-increase na po yan sir, yung kaso na yan sir. Insisted na po yan, sir. Okay. Ang kaso po niyan, sir, is homicide and attempted homicide, sir. Homicide. Hindi po murder, Colonel, kasi mukhang planado po nila yung kanilang gagawing krimen kasi inaabangan na raw sa elementary pa lamang, sabi niyo po. Hindi po siya murder, sir, kasi ang pagbaril po doon sa kay victim 1, sir, which is yung kay A, sir, ay hindi po tinamaan. At tinamaan po sir yung kapatid po niya sir si John. Okay, sige po. Okay, hindi pala itong si tama. Ang tinamaan yung kapatid, Yes, yung sir, nakamotor. Ano po itong pulis nyo na si Corporal Savillo? Nagnanakaw ng mga motor, nangagaw ng mga motor? Ang kwento po niya sir, base po dyan sa complainant kasi sir, ay pinilockdown sila sir, alas 12 pasado sir. Ngayon, nung habang sinisita siya sir, tinanong sir kung saan siya nauwi. At sabi niya sir, doon sa may tulay. Ngayon, ang kasunod nun sir, tinanong na rin ng police daw natin sir na pwede bang makita yung documents mo? Yun naman talaga sinabi nung sir, yung victim 1 natin sir. Nakagad naman siyang humarurot sir kasi nakala daw niya sir na baka mga agaw ng sir, ng mga agaw ng motor. Ito pong si
Police Corporal Arnold po Sabilio, sir, wala po siyang record, sir, na nangagaw po ng motor, sir. Opo, sir. Pero ano pong business niya? Gabi, tapos nakainom, tapos nakasibilyan. Bakit po siya maninita? Parang nag-checkpoint po siya. Pinagbabawal ko na po yun. Nag-hearing na kami sa Senado tungkol dyan ng mga pulis magpapara ng mga nakamotor para maghanap ng mga dokumento ng mga nakamotor. Wala silang karapatan na gawin yun. Ba't niya ginawa yun, Colonel, sir? Yun po yung mali na ginawa niya, sir, kasi ang nagkakandak po ng kumplansito, sir, naka-uniforme. Kaya po hindi po siya naka-uniforme. Although naka-duty siya, sir, pero ang status po niya, sir, is alert status, sir. No, sir. Unang-una, wala po kayong karapatang mga pulis manita ng mga nakamotorsiklo. Maliban na lang kung meron kayong tinatawag na probable cause na parasitahin. Halimbawa, pasuray-suray, hindi naka-helmet, di ba? Tama. Walang plaka, walang ilaw, etc., etc. Yun pwede niyong parahin. Yes, sir, tama po, sir. Tama po, sir. Pero kung walang violation, naka-helmet and all, hindi pwedeng parahin para hinga ng dokumento. Bawal po yun, Colonel. Yes, sir, tama po yun, sir. Oh. Yun po yung ginawa niya, sir, na bawal po yun, sir. Yun po, doon po siya nagkamali, sir. Talagang bawal. Maski na sabi natin, siya ay naka-duty at that time. Isa pa, nakasibilyan siya. Pangalawa, Yes, sir. hindi Tama. pwede, nakainom siya while on duty. Sabi mo mismo, on duty siya. Kung on duty siya, ba't siya uminom? Yes, sir. Yung pag-inom niya, sir, ay dati po, sir, after nung pag-arrest doon sa police natin, sir, ay pinandirgo natin ng medical examination, sir, para malaman natin, sir, kung talagang nakainom. However, sir, sa ano pa natin makuha yung resulta, sir, sa katapusan pa, sir, sa 31 pa, sir, dito sa in-arrest sa medical center, sir. O sige ha, alisin mo natin whether nakainom siya o hindi. The Yes, fact sir. na siya po'y nakasibilyan at nanita po siya at meron po Yes, siyang sir. kasamang isang lalaki, sibilyan, na may baril din. Yes, Maling-mali po talaga. Sino po yung lalaking kasama niya? Itong si Jeffrey Baguio. Yes, sir. Itong si Jeffrey Baguio, sir, ay ito po yung kapitbahay ni Police Corporal Arnold po Sabilio, sir. O bakit po may baril itong si Baguio? During the, sir, wala mang baril na kami na-recover dyan, sir. At yun po yun, sir, yun po yung sinabi ng complainant. Kasi after nung malaman, sir, na-involve yung police natin, sir, ay agad nating pinahuli yung, sir, yung dalawa. Okay. At na-recover nga natin, sir, yung baril. Pero Colonel, next time, ito po, meron na po akong ginagawang batas dyan and hopefully baka early next year mapipirmahan na po ito ni Presidente at magiging batas na po ito na hindi na po kayo pwedeng mga pulis na randomly magpapara po kayo yung mga nakamotor, pipila-pila yung mga nakamotor, hanapan nyo po ng lisensya, hanapan nyo po ng registration, bubuksan nyo po yung compartment. Hindi Opo, nyo na po sir. pwede gawin yon. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Maliban na lang kung merong violation at nakikita nyo pasuray-suray tulad ng sinasabi ko. Diba? Yes, sir. Walang plaka, walang Yes, sir. helmet. Opo, sir. Kaduda-duda yung kilos. Now, dahil kayo po police 24/7 at naka-uniforme lalo pa, may karapatan kayo para parahin, para sitahin. Pero kung walang violation, wag niyo pong sitahin. Subukan nyo gawin niya sa mga 4-wheel vehicle. Sige nga, di ba? Hindi nyo nagagawin sa mga 4-wheel vehicle. Ginagawa lang mo ng mga pulis yan. Unfortunately, pag sa mga motor lang po ang kinakaya-kaya palagi. Ito yung sinasabi ko, discrimination against sa mga nakamotorsiklo. Palagi mga anak motor. Subukan nyo po parahin mga naka-BMW. Subukan nyo po parahin yung mga naka-Ferrari dyan. Di ba, sir? Colonel po? Yes, sir. Opo, At sir. hindi nyo po kayang gawin nyo. Subukan nyo parahin mga naka-Lexus. Hindi nyo magagawa yun. Ang kaya nyo lang, mga nakamotor. Kasi yung mga 4-wheel vehicle na binabanggit ko, kung sino-sino mga herodes ang sakay dyan, baka mapahiya lang kayo. Yun lang po yun. I-training nyo po yung mga tawan nyo, sir. Proper way of accosting a Opo, sir. motorist. Yes, sir. Actually, sir, ang ginagawa namin ngayon, sir, every formation, sir, talagang dinidiscuss namin po yung aming POP, sir, yung ating PNP operational procedure, sir, para ma-enlighten lahat yan, sir, na aming mga miyembro, sir, mga kapulisan, sir, para the next time around, sir, doon sa mga pagkakandak nila ng operation, sir, ay nasunod lahat, sir. Doon sa aming pinaka-biblia namin, sir, yung Yes, sir. PNP Tama. operational, Saan po siya naka-assign, sir? Ito si Corporal Sabilio, Colonel. Dito po yan, sir, na-assign, sir, sa Compact 5, sir, kung saan doon po yung nangyari yung insidente, sir. Opo, pero ano po yung kanyang posisyon, sir? Patroller po siya, sir. Patroller po. So alam niya po na maling-mali po yung ginawa niya nung inyo pong imbestigahan.
I suppose, sir, na alam niya, sir. Kasi ang mali yung ginagawa niya, sir. So, I suppose na alam niya yan, sir. Kasi ever since na yun na talaga yung tinuturo sa kanila, sir. Opo. Ano pong sinabi niya po sa inyo o sa mga investigador nung siya po'y tanungin, bakit niya raw po nagawa yun? Hindi namin gaano na sir. Kasi from the time na inaresto na namin siya, sir, nagkaroon na siya ng karapatan, sir, na manahimik, sir. Okay. Kasi in-inform namin siya, sir, na kanyang karapatan, sir. Kasi yung basic, sir, requirement, sir, na after the arrest, you have to inform the suspect, sir. Kasi suspect na po siya nung time na yun, sir, na hinuli siya. So, remain silent, sir. So, that is why, sir, na hindi na namin sa kinuhanan ng statement, sir. I agree with you, sir. Of course, may karapatan siya. He has the right to remain silent. Of course, kasama yun sa Miranda rights niya. But anyway, ang importante, sir, siya po'y nakakulong na at na-inquest na, may kaso na, kasama po itong si Jeffrey Baguio. So yun lang po siguro, from time to time, pakitrain po yung inyong mga police. Homicide lang po ba talaga, sir, yung kaso? Homicide kasi ang nabaril ay yung kapatid nyo na hindi naman talaga yun ang target talaga siya. Kasi kung siya tinamaan, pwede po masabi natin murder. So, pwede makapagpiansa po itong pulis na ito, Colonel? Sir, inantay po namin yung resolution, sir. Doon pala magdedetermine, sir, kung magkano po yung or papayagan po ba magpiansa. Pero base dito sa aming karanasan, sir, kapag homicide, sir, nakakapag-post bill po yan, sir. Leonardo Rebullido, may-ari ng St. Martin Funeral. Magandang hapon po, Mr. Rebullido. Magandang hapon po sa iyo, Idol Rapi. Bilang tulong po dito sa mga kamag-anak ng biktima, magkano po yung balanse diyan po sa punerarya ninyo? Wala pa akong naibibigay yan. Ang usapan po namin doon sa kasi Garden City. O sige po, wala pang naibibigay. Magkano po lahat? 35,000 po. Kung bigyan kita ng 30,000 ngayon, cash, okay na, discount na 5,000. Sige, pwede na rin siguro. Kasi yun naman manggagamit. Bilang tulong. Opo. So Para 30,000, ipapadala ko sa inyo ngayon on the spot. Okay? Sige po. At saka, ako rin nagpapunta sa inyo dyan kasi may dahilan. Ewan ko lang kung sinabi sa inyo. Ano po yun? Sige po. Para kako, sabi ko sa kanila, maganda yung pumunta kayo kay Mr. Rapitol po kasi para mag-repair kako yung lalo na kako yan, police, maganda niya ilapit mo kay Rapitol po. Salamat po, Sir Leonardo. Sobrang thank you. Sige po, meron pa ba mga pangangailangan, kailangan pa siyang bayaran dyan sa inyo, sir? Ako na pong sasagot. Yun lang po talagang kasi nung una kasi nag-usap kami yan, doon sila pumunta sa iba, kaya napamahal tuloy sila doon sa pag pina-autopsy ho kasi yan. Doon na sa nanggaling sa iba yan, 33,000 binayaran nila. Nagbayad po kayo? Opo, sir. Kanino kayo nagbayad? Doon po sa Osmaniraria sa Such po, sa Elitex. Magkano binayad nyo? 33,000 po. Papalitan ko na rin 33,000. Yung 33,000 na naibayad nyo sa kabilang punerarya, palitan ko yung sabi nyo nag-autopsy. Opo. Plus yung 30,000 dito kay Sir Leonardo. Sir Leonardo, hindi na pala ako tatawad kasi ang bait mo pala. Nag-repair ka pa din sa amin. Gawin ko ng 35 ulit. Sakit mo ng 33,000 pambayad. Mga bigay-bigay din po. Nagbigay si Kung Nograles ng inipon-ipon po 10,000 namin. bago si PD rin nagbigay din doon. Si PD nagbigay? Opo. Oh, okay. Marami pa rin tumulong din. But anyway, Tsaka si Mayor din po. Si Mayor Hernan. Hiram namin na pera, binalik na namin ng pagbigay ni Mayor noong Sabado. magkano binigay ni Mayor? 10,000. Okay, mabait si Mayor. Anong pangalan ni Mayor? Bangilista. Evangelista. Mayor Evangelista, 10,000. Tapos si PD, magkano binigay ni PD? Bali, Para pasalamatan natin sila lahat. Balibel. dalawang yung kay PD, 10. 20 si PD. At saka Mayor PD. Nograles, 10. 10. Nograles, Congressman Nograles, 10. Si Ay. PD, mas malaki si PD, 20. Oh, yun lang, sir. 30. Okay, sige. Thank you, Mayor Evangelista. Colonel Bakay, maraming salamat po. Si Congressman Nograles, salamat po. Ayan. Okay, dapat bigyan natin ng credit. Pasalamatan natin yung mga tumulong. Sasagutin ko na po yung punerarya and then magbibigay po ako ng 50,000 cash para po tulong doon sa inyo. Bukod pa po doon sa pagsagot ka punerarya. Colonel Piquero, maraming salamat po, Colonel. Yes, sir. Maraming salamat din po, sir. Pasensya na po, sir, sa aming, doon sa pangyayari, sir. At kami po'y humingi talaga ng paumanhin, sir. At hayaan niyo, sir, at lalo pa namin pagbibihin yung aming performance, sir. Thank you po, Colonel. Mabuhay po kay Colonel Piquero, sir. Thank you po. Yes, sir. Opo, sir. Opo, sir. Sir Leonardo, Opo. maraming salamat. Mabuhay po kayo at isa po kayong napakabuting mamamayan. Huwag niyo po ibababa ang telepono, Sir Leonardo. Kakausapin po kayo ni Odette. Sige po. Salamat po. Pag-usapan natin off-air yung plano
Opo. nang hindi nila nalalaman.